Oh, well. Good morning, mga kababayan. Umaga na po, pero hindi pa ako natutulog. Kasi, talaga pong ang daming issue sa ngayon. Gawin ko na ito kasi baka mag-brown out na naman bukas, sayang. Mawawalan ako ng chance na makapagkuda. So, ang pag-usapan po natin ngayon ay yung Panginoon ng mga DDS at ng mga taksil na pro-China Filipinos. Opo, yung kanilang poon na talaga namang nasa mukha naman talaga ang pagiging killer. Pero ewan ko ba bakit ang daming nagmamahal sa kanya? Kahit ang dami-dami ng mga negatibong balita tungkol sa taong ito, ewan ko ba kung bakit mahal na mahal pa rin nila? Ano yung nakikita nila dito? Para kayong mga nakulang? Okay. Itong kanila pong Panginoon na si Manong Digong, di ba sabi niya noon, ang kanyang administrasyon ay hahabulin yung mga corrupt. I-eradicate daw niya ang korupsyon. Galit daw siya sa corrupt. Ang plastic. Hypocrite. Of all hypocrites. Hypocrite. Galit daw sa hypocrite tuloy. Galit daw sa korupsyon. Pero ito ka, ngayon po naglalabasan ang mga sari-saring anomalya at korupsyon na nangyari sa loob ng kanyang administrasyon. Akala ko ba ang pinagbibintangan ninyo na magnanakaw, na corrupt, ay si Apolacay Marcos Sr.? Na sa katotohanan ay wala naman talaga siyang ninakaw. Siguro po sa lahat na mga nakaraang administrasyon, ito na yata po ang pinaka-corrupt sa lahat. Natatandaan niyo po ba yung sinabi ni Manny Pacquiao noon during the presidential campaign? Di ba may sinabi si Manny na kung gaano daw ka-corrupt yung mga nakaraang administrasyon, yung administrasyon daw ni Duterte, 3 times na corrupt. Naalala nyo yun? Na doon nga sila nagkagalit dahil dating mag-BFF itong si tatay nila, may helicopter. Tapos itong si Pambansang Kamao, sige, binubulgar yung ganun, kaya sila nagkagalit. Pero may katotohanan po pala. Ako rin po noon, ang buong akala ko, dahil very vocal po siya tungkol sa mga corrupt na government officials, nagalit daw siya sa korupsyon, galit siya sa mga oligarko, I hate drugs. Pero kuy daw ka. Hindi ko sinasabing involved, but there is a possibility. Kasi ano ba yung mga associates niya na i-involve sa drugs? Yung anak niyang si Pulong, di ba inimbestigahan yun sa Senado? Dahil din sa drugs.
Remember, kung walang usok, walang apoy. Madali siyempre nalusutan. Presidente si tatay, just like the Remulias. Diba? Walang pinagkaiba. Now, speaking of corruption, akala ko ba galit sa korupsyon? Pero bakit ganito? Diyos ko po, mga kababayan, inilubog ni Duterte ang bansa natin sa trilyon-trilyong utang. Yes, 13 trillion ang iniwang utang. Dahil daw sa COVID? Partly yes, dahil sa COVID. And that because of that COVID pandemic, kaya nagkaroon ng korupsyon. Sobrang laking korupsyon po ng Department of Health, ng PhilHealth. Hanggang ngayon may korupsyon pa rin ang Department of Health. Hindi pa rin talaga naalis. Minana na kapag may namatay sa mga ospital, sasabihin nila COVID. Kasi pala, kapag namatayan ng pasyente ng COVID, ang isang ospital, may reward na 100,000 yung ospital. I don't know if it's true. Pero yan po ang usap-usapan. Sasabihin nyo na naman, Marites. Bakit? Di ba ang politika puno ng Marites? Sabi ni talaga namang ang lipunan, ang mundo ay puno ng Marites. Nakadalasan ay may katotohanan. Lately lang, yung kuya ko po ay namatay sa isang ospital. Ang sakit niya ay stroke. Na-stroke po yun. Inubo lang dahil siguro sa whatever, lamig na aircon, siguro. Nasa ICU eh. Imagine, ang inilagay na cause of death, COVID. Kaya yung tuloy, hindi na napaglamayan yung katawan dahil from the hospital bed, diniretso na sa ano ba yun? Crematorium na inilabas, abo. Kaya, nung yung mother ko ang naghihingalo na noon, 2 years ago, sabi ng sister ko, dalhin natin sa ospital. Sabi ko, wag na. Alam natin na magpapaalam na yan. Dadalhin mo sa ospital. Para ano? Para sabihin na COVID? Ang sakit nun hindi naman yun. Ano ba yung sakit ni mama? Ang sakit nun sa psychological. Basta hindi COVID. Inalagaan namin ng ilang buwan dito sa loob ng bahay. Tapos biglang dadalhin mo. Gusto lang kasi niya na gustong sabihin ng sister ko para wag masisi na hindi man lang dinala sa ospital. Diyos ko naman, makikita mo naman na paisa-isa na lang yung hininga. Natural magpapaalam na yun at expected na rin yun. Cancer po ang sakit nung mother namin, lung cancer. Sabi ko, dalhin mo yan sa ospital.
sasabihin nila, COVID. Pagpasok mo niyan, nakikita mong katawan, buhay, maya-maya, ibibigay sa iyo yan, abo. Tapos, ano ang consequence? Tayo na nagbantay sa kanya, iku-quarantine tayo. Pandidirian tayo ng mga kapitbahay natin. Wag na. And then after a couple of hours, yun na nga, namatay na. Isa po yan sa mga, pasensya na po kayo, pag ako nagkukwento, nagsumasanga-sanga. Kaya tumatagal. Ganun po yata yung brain ko eh. Ito yung main topic. Nagagawi dun sa subtopic, ganun. Sorry for that. So, that is one part of the corruption in the Duterte government. Di ba doon yung nangyari? Ano yung corruption sa Pharmally na pinambili ng mga ano yun, yung PE, yung mga gamit ng mga health workers. Nawala na sa alaala ko. Basta PE, may PE sa dulo. Tulungan nyo naman ako, mga viewers ko. Ano nga ba yun? And then yung face mask, yung mga everything, mga face shield, billions ang ginastos. Mga bakuna na kalaunay na expire, worth billions of pesos. Tapos, nirereklamo na ng mga tao yung Secretary of Health. There was a call for his resignation, pero pilit kinakanlong ni Duterte. Ano-ano mga anomalya ang nangyari doon sa administrasyon ni Duterte? Una na yung Pharmally, yung sa PhilHealth, yung overpriced laptops para sa DepEd, yung isang pinakagrabe ngayon, yung reclamation dyan sa Manila Bay na worth billions nag-approve. Siyempre yung national, hindi naman yan siyempre nakapirma din yung local government. Sino ba local government doon sa Manila? Si Isko. Ay, Isko, kumita ka ba doon? Pero siyempre hindi naman yan gagalaw. Kung walang go signal yung nasa taas, yung mas nakakataas. At yun na nga po, naglabasa na ngayon ang mga ebidensya. Ang dami pong corruption. Ewan nga natin kung magkano ang tinanggap nila. Diyan, kapalit ng ating West Philippine Sea interests. Di ba? Kung bakit ang China very aggressive sa ngayon at wala silang masabi, tahimik, nananahimik. Di ba mga ano-ano pang sa dami, hindi ko na tuloy mabanggit, pero ang hindi natin, yung ano pa, mga kakorupsyon na nito, yung pagtatayo ng mga cell site sa loob ng mga military bases natin,
Yung isang telco na inapruban ni Duterte, makapasok dito, kaibigan niya yun. Mga kaibigan niya. O, yung NGCP, bakit pinapasok yun? Yung telco na, yung dito, pinapasok niya. Yung Pogo, doon yun nag-umpisa. Ingay ng aso. At ngayon, ang pinakamalaki, yung sa National Irrigation Administration, na ini-expose ngayon ni Senator Tulfo. Hoy, hala, sige nga, Senator Tulfo, tuloy-tuloy mo yan. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Ipatawag mo nga yung lahat ng mga involved dyan. Huwag lang yung maliliit na opisyal, ha? Ayoko nung maliliit na opisyal. Dahil hindi naman yun gagalaw kung walang blessing ng taas. Dapat yung hanggang sa taas. Subukan natin na magpakulong ulit ng Pangulo. Kung si Noynoy nga nagawang magpakulong ng Pangulo. Si Gloria nagpakulong ng Pangulo. Kung ikaw, Senator Tulfo, magagawa mo, wag lang patikim. Ipakain mo lahat sa amin. Patikim ka lang dyan hanggang expose lang. Dapat hanggang punishment. Bibilib na ako sa'yo pag magawa mo yan. Pero siyempre, hindi pa rin naman kita ibobotong presidente. Tingnan natin ang galing ng Raffy Tulfo. Yamang inumpisahan mo. Yung NGCP, ikaw rin ang nag-expose. Kayo ni JB. Pero hanggang expose lang eh. What now? Huwag namang puro ano lang, patikim lang. Dapat subo lahat. Dito natin makikita kung gaano katapang itong si Senator Tulfo. Sige. Aabangan namin yan, ha. Yung sa NIA, National Irrigation, na bilyon-bilyon ang kinurakot. Kaya 'di ba, talagang yung problema natin sa bigas ngayon na isinisisi kay Bongbong Marcos ay galing sa previous na problema dahil mga irrigation facilities na pinondohan pero hindi ginawa. Nasaan yung pera? Saan napunta ang pera? Billions. Di bali naman sana yung mga overpriced laptops and mga medical equipments, at least mayroong goods, overpriced nga lang. So nakikita kung saan napunta ang pera. Pero itong sa National Irrigation, walang project na ginawa, pero nawala ang budget.